Ang layunin ng online training course na ito ay patibayin ang kakayahan ng mga opisyal ng gobyerno na inatas ang paunlarin ang pamumuhay ng kanilang nasasakupan sa gitna ng nagbabagong klima. Kasama rito ang paglalaan ng ampat na seguridad gamit ang kaban ng bayan para palakasin ang kakayahan ng mga komunidad na makibagay sa climate change. Habang mas nagiging maliwanag ang panganib na dulot ng climate change, dumarami at tumitindi ang mga natural na sakuna na dulot nito. Ang mga opisyal ng pamahalaan sa sentral at lokal ay dapat bumuo ng mga adaptation plans, magpundar sa mas matibay na infrastruktura, at maging aktibo sa pag-unlad ng kanilang komunidad. Kailangang maglaan ng kapital para patibayin ang mga mekanismong makakabawas sa pinsalang dulot ng mga kalamidad. Gayunman, kadalasang mahirap unawain para sa mga opisyal ng gobyerno sa mga umuunlad na bansa ang mga panganib na dulot ng climate change, lalo na kung ang mga sakunang ito ay mangyayari pa lamang sa hinaharap. Kadalasan, kulang ang kanilang kakayahan na ipaliwanag kung bakit mahalagang maglaan ng puhunan sa paghahanda bago dumating ang sakuna. Alinsunod sa internasyonal na pamantayan hinggil sa climate change, partikular sa ISO 14090, 14,971 at 14,972, ang materyal na ito ay naglalayong palalimin at patibayin ang kakayahan ng mga opisyal ng gobyerno sa mga umuunlad na bansa pagdating sa paghahanda bago ang sakuna. Ito ay bahagi ng mga hakbang sa pakikibagay sa climate change at makakatulong sa paglalaan ng pondo at maayos na pagpapatupad ng ang mga plano at panukala. Kasama rin ang mga pulisya sa climate change pinarami ng disaster prevention, na makakatulong sa mainstreaming. Ang materyal na ito ay ginawa para magamit ng mga opisyal ng sentral at lokal na pamahalaan ng mga umuunlad na bansa. Ito ay maaari ding gamitin ng mga kawani ng mga internasyonal na organisasyon, mga consultants o kasangguni na tumutulong sa gobyerno upang magplano at magpatupad ng mga mekanismo sa pakikibagay sa climate change. Ang materyal na ito ay binubuo ng 5 module na nakabatay sa ISO 14070, 14,971 at 14,972 at salig sa mga simulain ng adaptation planning. Ang module na ito ay alinsunod sa konsepto ng vulnerability, pag-aaral ng panganib at epekto ng sakuna, mga lokal na pamahalaan at pamayanan, at kung paano dapat ipatupad ang adaptation planning. Ang pangkalahatang diskurso sa pagbabago ng klima ay kadalasang naiiba sa lokal at panlipunang konteksto kaya mas mahirap itong ipaliwanag sa mga komunidad. Gayunman, sa ISO 14,970 series, na binuo noong 2019, inalis ang detalyadong impormasyon tungkol sa individual na adaptasyon at bagkus, kinuha ang mga importanteng elemento ng adaptasyon. Ito ay ginawa upang makatulong sa pagtatakda ng pangkalahatang layunin para sa iba't ibang stakeholders. Sa kabilang banda, ang paliwanag ng ISO tungkol sa adaptasyon ay ipinahahayag ng mas malawakan at pangkalahatan. Ito ay maaaring mahirap maunawaan ng mga opisyal ng gobyerno. Ang materyal sa pagsasanay na ito ay dinisenyo upang ipaliwanag ang ISO sa mas praktikal na paraan at nagsaad ng mga halimbawa upang magbigay ng mas malinaw na paraan ng adaptasyon. Ipapaliwanag sa bahagi 1 ng module 1 ang mga layunin at konteksto ng materyal na ito. Binabalangkas ng bahagi 2 ang pangunahing panganib na dulot ng pagbabago ng klima, lalo na ang mga hazards, exposure, vulnerabilities, at ibang pang-elemento sa pamamagitan ng paggamit ng mga halimbawa. Sa bahagi 3, malalaman mo kung paano makakatulong ang pamumuhunan bago dumating ang mga sakuna para mabawasan ang pagkalugi at pinsala sa mga komunidad, kung paano kikilos ang pamahalaang sentral at lokal, at kung paano ginagamit ng mga donor ang pondo. Ang mga sakuna na meteorolohiya ay isang malaking hadlang sa pag-unlad ng ekonomiya ng mga umuunlad na bansa. Ang paglalaan ng pondo bago ang sakuna ay makakatulong sa ekonomiya dahil mababawasan nito ang pinsalang dulot ng mga sakuna. Layunin ng Module 1 na ihanda ang pag-aayos ng puhunan sa adaptasyon sa pamamagitan ng malinaw na pagpapaliwanag ng mga konsepto. Sa Module 2, gagamitin namin ang ISO 14090 o ang Adaptation to Climate Change Principles, Requirements and Guidelines para malaman kung paano binubuo, pinapatupad at sinusuri ang mga plano sa adaptasyon. Maraming hakbang ang kinakailangan sa pagbuo ng adaptation plan. Sa pagninilay-nilay sa mga hakbang na ito at sa pamamagitan ng mga siyentipikong halimbawa ay magkakalinaw ang balangkas ng mga alituntunin. Sa Module 3,
Gagamitin namin ang ISO 14091 o ang Adaptation to Climate Change Guidelines on Vulnerability, Impacts and Risk Assessment para ipaliwanag kung bakit nagiging mahina ang mga bansa sa mga sakuna. Ang kaalamang ito ay mahalaga para makagawa ng mga hakbang sa adaptasyon. Makakatulong din ang kaalamang ito para makagawa ng mga konkretong plano at kung paano ito ipapatupad sa mga komunidad. Ano ang mga posibleng sakuna na humagupit o magdala ng pinsala sa rehiyon dahil sa climate change? Ano ang naidudulot na exposure sanhi ng mga delubyo? Mayroon ba tayong sapat na kaalaman at kakayahan upang harapin ang mga sakuna? Ang antas ng panganib ay iba-iba at nakadepende sa maraming kadahilanan o factors. Sa module na ito, iisa-isahin namin ang mga factors at titignan kung alin dito ang nararapat sa inyong komunidad. Sa Module 4, gagamitin namin ang ISO 14092 o ang Adaptation to Climate Change Requirements and Guidance on Adaptation Planning for Local Governments and Communities, upang maunawaan ang mga hakbang sa pagpaplano, pagpapatupad at pagsusuri ng mga adaptation plans sa mga rehiyon. Maingat din nating susuriin ang paggawa at pagpapatupad ng mga adaptation plans, lalo na para sa lokal na pamahalaan kung saan mas kaunti ang resources kumpara sa pamahalaang sentral. Makikita ang pagkakaiba ng resources ng sentral at local pagdating sa budget at sa dami ng taong kayang pagalawin sa mga programa. Halimbawa, paano mapupunan ng budget ang pagpapatayo ng malalaking infrastruktura gaya ng mga reservoir o imbakan ng tubig at sa pagkumpuni ng mga sluices o gates na nagreregulate ng tubig upang maiwasan ang matinding pagbaha tuwing may malakas na bagyo. Ano ang mga dapat gawin upang magpatayo ng early warning systems o maagang babala tungkol sa mga sakuna? Paano ito ituturo at ipapatupad sa mga komunidad? At higit sa lahat, paano magiging bahagi ng Regional Development Master Plan ang adaptation plans? Sa Module 4, matututuhan mo ang mga ganitong hakbang na makakatulong sa inyong komunidad. Sa Module 5, magpapasok kami ng iba't ibang tools gaya ng Evidence-Based Policy Making (EBPM) na gumagamit ng tinawag na Evidence-Based Analysis o pagsusur batay sa obserbasyon sa mga komunidad, mga datos at iba pa. Kasama din dito ang proseso ng pagsusuri ng adaptation plans para sa mga opisyal ng gobyerno sa mga umuunlad na bansa. Ang mga kasangkapang ito ay nagkakaiba-iba depende kung saang bahagi ng programa at sa saklaw ng mga hakbang. Matututuhan mo ang koneksyon ng mga ito at kung paano ito gagamitin sa angkop na paraan. Ang mga resources ay dapat magamit ng mga opisyal ng pamahalaan sa umuunlad na bansa upang lumikha ng adaptation plans at maglaan ng pondo sa paghahanda sa sakuna. Kailangang ipaliwanag ang legalidad ng budget para sa adaptasyon at ang kahalagahan nito sa mga awtoridad na naghahawak ng budget. Upang magawa ito, mahalagang naiintindihan ng opisyal ang tinatawag na evidence-based resource mobilization. Ang mga sumusunod ang matututunan ninyo sa materyal na ito. Mahalagang hakbang ang pagpapatupad ng climate change adaptation plans para sa mga opisyal na nangangalaga sa buhay ng kanilang nasasakupan. Mahirap ipatupad ang adaptation plans kung kulang ang kaalaman ng mga opisyal sa umuunlad na bansa pagdating sa nakaambang panganib bangsad ng climate change at kung hindi nila maipaliwanag ang kahalagahan ng paglalaan ng pondo bilang paghahanda sa sakuna. Makakadagdag sa kakayahan ng mga opisyal ng gobyerno na ipatupad ang kanilang adaptation plans sa pamamagitan ng maayos na pagpapaliwanag sa mga financial authorities at donors kung paano nila pagagalawin ang mga resources. Kung ito ay makakamit, mas madaling magagawang mainstream ang climate change pinarami ng disaster prevention, o ang pagpapatupad ng mga paraan sa pakikibagay sa pagbabago ng klima. Matutunan ang mga pangunahing tema at konsepto sa Module 1 samantalang magbibigay ng can-do pointers sa Modules 2 hanggang 4, katulong ng ISO. Ang climate change ay sanhi ng pagdami ng ibinubugang greenhouse gas o GHG na nanggagaling sa aktibidad ng mga industriya na nagpapalakas sa ating ekonomiya. Namumuo sa stratosphere ang GHG at worry lambat na kinukulong nito ang init ng mundo. Dahil dito, tumataas ang temperatura at ito ang nagiging sanhi ng pagbabago sa ating mga ecosystems. Iniiba ng global warming o ang pag-init ng mundo ang kondisyon ng lupa at karagatan. Sa pagtaas ng temperature, sumisingaw ang tubig dagat at lumilikha ng ulap at ulan na nagiging bagyo. Iba-iba ang epekto ng global warming. Kung dumarami ang bagyo sa isang bahagi ng mundo,
Kumukonti naman ito sa ibang dako. Ang tumataas na temperatura ay nagdudulot ng matinding pagbabago ng klima at paiba-ibang lagay ng panahon. Dahil sa climate change, tumitindi ang tagtuyot, at dumarami at lumalakas naman ang mga bagyo. Dalawa ang paraan para maibsan ang epekto ng climate change, ang mitigation, o ang pagbawas ng aktibidad na nagpapalala ng climate change, at adaptation, o ang maagang paghahanda sa mga sakunang dulot ng climate change. Kasama sa mitigation, ang pagbabawas ng ibinubugang greenhouse gas, upang hindi mabilis na maramdaman ang epekto ng climate change sa kalikasan at lipunan. Isa sa mga paraan para makabawas ng emissions ay paggamit ng renewable energy na nanggagaling sa solar at wind farms imbis na petrolyo at coal. Kahit pagtuunan ng pansin ang mitigation, hindi na maiiwasan ang epekto ng climate change, kaya para sa mga komunidad na mataas ang exposure sa panganib ng climate change, adaptasyon ang kinakailangang pagtuunan ng pansin. Ang adaptation naman ay tumutukoy sa mga paraan para maiwasan ang namamatay dahil sa sakuna at mabawasan ang pinsalang dulot ng mga sakuna sa infrastruktura at kabuhayan. Kasama dito ang pagpapatayo at pagpapalakas ng mga infrastruktura laban sa baha at maagang alerto para makapag-evacuate ang komunidad. Inilalarawan ng bahaging ito ang mga panganib ng matinding pagbabago ng klima. Ang panganib ay may tatlong salik: hazard, exposure at vulnerability. Ano ang mga ito? Para mas lalo natin itong maunawaan, gamitin nating halimbawa ang storm surge o daluyong dala ng matinding bagyo. Ang hazard ng storm surge ay ang sukat ng taas ng alon sa mga baybayin at ang lalim ng baha ng lumalamon sa mga komunidad. Habang lumalakas ang bagyong bumabagsak sa mga komunidad, mas binbabaha ang mababang lugar. Dito papasok ang tinatawag na exposure o ang laki ng sosyo-ekonomikong halaga na naaapektuhan ng storm surge. Halimbawa, kung marami ang nakatira sa mababang lugar at kung ang tabing dagat at ang mga daungan ang sentro ng ekonomiya, mas malaki ang exposure ng tao, infrastruktura at kabuhayan sa storm surge at mas mataas ang pinsala nito. Ang vulnerability naman ay tumutukoy sa antas ng seguridad ng bansa o komunidad dahil sa exposure na dulot ng storm surge o sakuna. Kapag ang nakatira sa komunidad ay walang alam sa sakuna, walang naitatag na maagang babala o alerto sa sakuna, at hindi nakagawa ng crisis management system kagaya ng evacuation plan, mataas ang vulnerability ng mga nakatira sa komunidad na ito. Mataas din ang vulnerability ng mga seniors o nakatatanda dahil mahirap silang ilikas, hindi kagaya ng mga kabataan. Suriin natin ang halimbawa ng Bangladesh. Sa Bangladesh, ang mga bagyong bumabagsak sa Bay of Bengal o Bengal Bay ay tumitindi at dumarami dahil sa climate change. Makikita sa mapa na ang malaking bahagi ng Bangladesh ay mababa o malapit sa dagat. Dahil dito, ang pagtaas ng tubig bugso ng mga daluyong ang pinakamalaking hazard na kinakakaharap ng Bangladesh. Mahigit 140 katao ang nakatira sa mga mababang lugar na ito. Ito din ang sentro ng socio-economic na infrastruktura tulad ng mga pasilidad sa industriya at sakahan. Mataas ang exposure ng populasyong ito at ang kanilang mga ari-arian sa hazards ng matinding pagbagyo. Matindi ang pinsalang dulot ng bagyo sa Bangladesh hanggang 1990. Ang kawalan ng kakayahang lutusin o umangkop sa bagyo ang dahilan kung bakit mataas ang vulnerability ng Bangladesh sa sakuna. Mahigit 10,000 katao ang namatay tuwing may bagyo. Minsan ay umaabot pa ang bilang ng namatay sa 50,000. Gayunpaman, makikita din na wala ng malaking bilang ng nasasawi tuwing may bagyo sa Bangladesh simula noong 1991. Ang mga dahilan ay ang sumusunod. Bilang paghahanda sa paglaki ng tubig tuwing may bagyo, nagtayo kami ng isang kanlungan na nakataas ang unang palapag, mga dike sa evacuation centers, at naingatan at napalawak ang mga mangrove forest sa baybayin. Sinikap din ng grupo na magsagawa ng mga evacuation drills para sa mga residente. Nang bumagyo noong Abril taong 1991, higit kumulang 139,000 katao ang naapektuhan at mahigit na 10,000 katao ang namatay o nasugatan. Mas malala pa ito kung hindi kami nakapaghanda. Ipinakikita nito na nakatulong ang aming pagsisikap na mabawasan ang aming vulnerabilities sa pagbabago sa klima. Sa pagpaplano ng adaptasyon, dapat isaalang-alang maigi ang hazards, exposure, risks at suriin kung anong mga solusyon ang pinakamainam na ailagak upang mabawasan ang pinsala ng sakuna.
Dahil paiba-iba ang epekto ng climate change, maraming hamon na kinakaharap ang adaptasyon. Mainam para sa mga umuunlad na bansa na may limitadong resources na pag-isipang mabuti kung ano ang uunahin. Makikita sa talahanayan ang mga uri at antas na dapat protektahan ng mga hakbang sa mainam na adaptasyon sa sakuna. Ang adaptasyon ay maaaring hatiin sa tatlong uri. Depende sa epekto nito. Ang Type 1 ay tumutukoy sa mga pagbabago upang maingatan ang buhay ng tao laban sa mga sakuna. Ang Type 2 na ay nakatuon sa paggawa ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng beach erosion o pagkawala ng dalampasigan sa turismo. Kasama din dito ang epekto ng pagbaha ng mga pabrika. Sa Type 3 naman ay kasama ang pag-aalaga ng natatanging organism, ecosystems, tradisyon, kultura at rehiyon. Ang tatlong uri ng adaptasyon na ito ay maaaring hatiin base sa antas ng proteksyon. Ang antas isa na proteksyon ay ang pagpapatibay ng mga batas, panukala at infrastruktura upang mabawasan ang pinsalang dulot ng bagyo. Kasama dito ang pagpapatayo ng mataas na dike para maiwasan ang pagbaha sa mga ilog at iba pang mga hakbang para maiwasan ang mamatay dahil sa bagyo at baha. Ang antas dalawang adaptation ay nakatuon sa pagharap sa pagbabago ng klima o climate change at kasama dito ang epekto ng decentralization sa gobyerno. Ang antas tatlo na pagbabago ay nakatutok sa pag-aayos ng mga bagong industriya gaya ng paghikayat sa mga magsasaka na lumipat sa pag-aalaga ng livestock dahil posibleng bababa ang kita sa agrikultura dahil sa climate change. Sa kursong ito, ang buhay ng tao ang ating pangunahing prioridad. Dahil sa limitadong budget at resources ng mga umuunlad na bansa, ang pagpapahalaga at pag-aalaga sa buhay ng tao ang una sa listahan ng prioridad. Unti-unting pinapalala ng global warming ang pinsala sa tao at kabuhayan. Ang graph na ito ay inilathala ng NOAA noong 2020 at makikita dito ang pinsalang dulot ng sakuna dahil sa climate change ay umabot sa mahigit $1,000,000,000. Ang pagsusuri na ito sa loob ng mahabang panahon ay nagpapakita na kailangang apurahin ang paghahanda dahil sa mahigit na pagbabago ng klima. Mahalagang isaalang-alang ang adaptasyon sa mas mahabang panahon. Hindi lang ngayon ngunit gayon din sa 2030, 2050 at higit pa. Para magawa ang ganitong long-term planning, kailangang may apat na kaalaman tayo sa mga pagbabagong magaganap habang patuloy na umiinit ang mundo. Base sa impormasyong ito, makikita natin ang mga posibleng hazards at mapaplanong mabuti kung paano haharapin ang panganib na dulot ng ating exposure at vulnerability. Mababasa sa mga IPCC reports ang magiging pagbabago ng mundo, ang mga epekto ng climate change, at kung paano nito binabago ang hazard forecasts at antas ng panganib na ating kakaharapin. Gayunman, dapat tanda na ang mga scientific forecasts sa mahabang panahon ay walang kasiguruhan kaya mas magiging mahirap ito sa paggawa ng mga desisyon sa pulisya. Ang adaptasyon ay hindi lamang pangmatagalan. Malawak din ang sinasaklaw nito. Bagamat may 7 pangunahing kategorya ang Japan, ito ay maaaring umaabot ng daan-daan kapag hinati sa mas maliliit na kategorya. Kaya naman mahalagang malaman ang uunahing aspeto sa saklaw ng pangangasiwa. Sa mga industriya ng agrikultura, panggugubat at pangisdaan, bumababa ang kalidad ng bigas dahil sa tumataas na temperatura. Bilang tugon dito, may saklaw na pag-aralan at gumawa ang uri ng palay na kayang mabuhay sa matataas na temperatura o kayang itanim at mabuhay sa ibang panahon. Ang mga pagbabago sa karagatan, gaya ng pag-init ng tubig o ocean warming, ay nakakabawas sa nahuhuli ng mga mangingisda. Upang tugunan ito, maaring maglabas ng panukala na ibang uri ng isda ang hulihin o mas palakasin ang aquaculture sector. Sa water sector, ang inuming tubig ay maaaring marumihan o makontamina ng tubig na galing sa agrikultural at industrial na sektor. Ibang lugar, nawawala ang tubig dahil sa tagtuyot. Sa mga isla at komunidad sa tabing dagat, ang inuming tubig ay sinasakop ng tubig alat. Sa mga kagubatan, ang matinding init ang nagiging simula ng wildfires o malalaking sunog sa mga bundok at kagubatan. Dahil sa init, mas mahirap ding patayin ang mga apoy na ito. Ang mga hakbang na gagawin bago mangyari ang wildfires ay maaaring makabawas sa magiging epekto nito sa mga hayop at komunidad. Sa mga baybayin, dapat palaging i-update ang mga hazard maps at ayusin ang evacuation plans dahil lumalakas at dumarami ang bagyo at lumalala ang pagbaha. Sa larangan ng kalusugan,
Matindi ang pangangailangang palakasin ang pampublikong sistema at pasilidad dahil ang matinding init ay nagdudulot ng impeksyon lalo na sa mga tropikong bansa. Sa larangan ng gawaing pang-industriya at pang-ekonomiya, lumalaki ang pangangailangang magdisenyo ng mas matibay at nagtatagal na infrastruktura na sinasaisip ang climate change. Sa pampublikong buhay at sa mga lungsod, kailangan ang mga hakbang upang maibsan ang pagkasira ng infrastruktura at ari-arian dahil sa sakuna. Kailangan ding maprotektahan ang cultural assets, at maglagay ng mekanismo para mapahupa ang heat island effect or methane init sa mga lungsod. Ang masusing pag-aaral ng mga epekto ng climate change sa iba't ibang sektor ay makakatulong sa pagpapasa ng alituntunin na angkop sa pangangailangan ng komunidad. Mas magiging madali din ang pagpaplano lalo na't ang mga pangunahing prioridad ay kasama sa National Adaptation Plan. Dapat maisama ng mga opisyal ng gobyerno ang mga adaptation measures sa plano ng pag-unlad. Sa sentral na pamahalaan, ang mga National Development Plan ay binuo na may pambansang layunin. Sa kontekstong ito, mas mapapatibay ng disaster prevention o pagpigil sa sakuna ang pambansang batas at mga plano. Ang mga ganitong plano sa national ay magagamit na leverage ng mga lokal na pamahalaan sa paggawa ng kanilang regional development plans. Ang plano sa climate change adaptation at nakahanay din sa pambansang layunin kung kaya ang patayo o vertical integration ng pambansa at panglokal na plano ay maaaring makatulong sa pag-aayos ng pondo para sa adaptasyon. Para sa bawat sektor, ang pagsasama at pagkokonekta ng mga paraan sa adaptasyon ay kinakailangan. Ang bawat departamento ay magninilay-nilay sa pinakamabuting adaptation plan base sa kanilang sektor. Halimbawa, ang mapipiling uri ng bigas ng gobyerno ay dapat may kakayahang mabuhay sa matinding init at tagtuyot. Ito ay magiging bahagi ng Agricultural Development Plan ng sentral at lokal na pamahalaan at dapat isulong sa pamamagitan ng pilot projects at mga subsidyo. Pagdating sa paggawa ng infrastruktura at paghadlang sa mga sakuna, dapat na repasuhin ang mga hazard map at suriin ang mga pamantayan sa pagtatayo ng mga gusali at infrastruktura. Dapat isaalang-alang nito ang panganib na dala ng pagbaha at pagbagyo. Ang tawag dito ay horizontal integration, at ang adaptasyon ay dapat maisama sa ganitong larangan. Para sa mga bansa at lokal na pamahalaan, ang vertical at horizontal integration ay makakatulong sa pagkuha ng pondo at karagdagang budget para maisulong ang kanilang adaptation plans. Upang magawa ito, mahalagang ipaliwanag sa lohikal na paraan, gaya ng paggamit ng EBPM tool, kung bakit kailangang dagdagan o ayusin ang pondo para sa paghahanda sa mga sakuna. Magkaiba ng bahagya ang paghingi ng pondo galing sa donors. Mas angkop ang paggamit ng EBPM tool dahil ang pondo galing sa mga donors ay may pirming layunin at pamantayan. Bilang buod, ang mga epekto ng pagbabago ng klima ay mas nakikita at nararamdaman natin ngayon. Kaya kailangan ng adaptasyon bilang tugon dito. Ang mga panganib bugso ng climate change ay inuuri bilang mga hazards, exposure at vulnerabilities. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga katangiang ito ay makakagawa tayo ng angkop na hakbang. Ang pangunahing prioridad ay ang pagprotekta sa buhay ng tao. Buhay ng tao ang pinakamahalaga. Ang adaptasyon ay ipagsaalang-alang ang katamtaman hanggang pangmatagalan na haba ng panahon. Ang mga paraan ng adaptasyon ay kailangang isagawa sa pamamagitan ng vertical at horizontal integration at pag-aangkop ng tamang pondo sa plano ng pag-unlad. Pinipigilan ng mga kalamidad ang pag-unlad ng ekonomiya habang ang umuunlad na bansa ay nagtataguyod ng sustainable development. Tingnan natin ang graph na ito. Ang black line sa itaas ay kumakatawan sa pag-unlad ng ekonomiya kung walang sakuna. Sa katunayan, ang mga bagyo, unos at tagtuyot ay dumedalas at tumitindi dahil sa climate change. Ang dilaw na linya sa ibaba ay nagpapakita ng takbo ng pag-unlad ng ekonomiya kung walang pamumuhunan sa pagbawas sa panganib ng sakuna. Kung walang pamumuhunan, ang pinsala ng sakuna ay nagpapahina ng ekonomiya at kinikitil ang paglago ng ekonomiya. Ang berdeng guhit sa gitna ay nagpapahiwatig ng paglago ng ekonomiya kapag may pamumuhunan bago dumating ang sakuna. Ang lahat ng sakuna ay nakakapinsala sa kabuhayan. Kung ipapatupad ang angkop at kinakailangang hakbang, kagaya ng pagpapatayo ng infrastruktura, at isasabay ang paglalagay ng early warning systems at pag-aayos ng hazard maps,
mas magiging matatag ang lipunan at mas mabilis na makaka-recover ang ekonomiya pagkatapos ng sakuna. Para sa mga umuunlad na bansa, napaka-importanteng maglagay ng pondo sa disaster risk reduction upang pangalagaan ang pag-unlad ng ekonomiya. Ang halaga ng adaptasyon ay maituturing na pangontrang hakbang para sa mga sakuna. Kung ang mga adaptation measures ay ipapatupad sa maagang panahon, mababawasan ang malaking pinsala at maiiwasan ang danyos. Kung mas maliit ang halaga ng adaptasyon kaysa kapag walang ginawa ang gobyerno, magiging positibo ang pag-unlad ng ekonomiya sa sentral at lokal na pamahalaan. Makikita sa sitwasyon ng ilog ng Chao Phraya o Chao Phraya River sa Thailand noong 2011 ang matinding epekto sa kuna sa ekonomiya. Ang matagal at di maibsang pag-ulan sa hilaga at gitnang Thailand ay nakapinsala sa industriya ng Ayutthaya at sa kabiserang lungsod ng Bangkok na isinara ng pagbaha. Tinataya ng World Bank na ang mga pinsalang natamo ng Thailand mula sa mga baha ay aabot ng $45.70 bilyon para sa mga ari-arian, produksyon at kita. Sa numerong ito, tinatayang $32 bilyon ang halaga ng manufacturing costs. Noong 2011, bumaba ang paglago ng ekonomiya ng Thailand sa 2.4% galing sa 3.7%. Dahil nagsagawa ng pre-disaster measures ang Thailand, ipinagpalagay na mas mababa ang danyos na ito kumpara sa inaasahang 4.0% na pagbaba ng GDP kung walang paunang puhunan sa sakuna. Mula noon, ang pamahalaan ng Thailand, ang kabiserang lungsod ng Bangkok, ang mga residente at pribadong kumpanya sa Thailand ay nakiisa sa internasyonal na pamayanan upang magsagawa ng mga hakbang para maapula ang pagbaha. Sa Pakistan, ang pag-ulan sa bundok at pagbaha ng Indus River ay kumitil ng maraming buhay at sumira sa ekonomiya. Ang pag-aayos sa pinsalang idinulot ng pagbaha sa ilog Indus noong 2010, na naging simula ng sunod-sunod na sakuna sa huling 2 dekada, ay nangangailangan ng $8.7 bilyong. Ipinakikita ng halimbawa ng Pakistan kung paano nakakaapekto sa pag-unlad ng ekonomiya ang mga sakuna. Sa survey na isinagawa ng Japan International Cooperation Agency JICA at ng United Nations Disaster Management Organization UNDRR, inilarawan ang epekto sa ekonomiya ng mga pagbaha. Kung susuriin natin ang antas ng paglago ng GDP mula 2004 hanggang 2011, at ihahambing sa taon na may sakuna, makikita natin na lubhang nahahadlangan ang pag-unlad ng ekonomiya ng sakuna kumpara sa mga taon na walang sakuna. Bukod dyan, ipinakita ng modeling analysis na mataas ang inaasahang epekto kapag namuhunan ang isang bansa sa pre-disaster measures bago ang sakuna. Gaya ng nabanggit kanina, ang GDP ay tumataas kapag walang sakuna subalit bumababa kung may nagaganap na delubyo. Kung may 4 na pamumuhunan bago ang sakuna, mababawasan ang pagkalugi gaya ng makikita sa intermediate line. Ito'y higit na magpapayaman sa madla kaysa kung walang puhunan na ginawa. Hindi exception ang iyong bansa o bayan. Ang mga data na ito ay pinag-aralang mabuti upang ipaliwanag ang panganib na dulot ng climate change at ng maayos na makapaglaan ng pondo para sa adaptasyon. May 2 uri ng pondo na maaaring gamitin ng mga opisyal ng umuunlad na bansa para sa adaptasyon. Ang una ay ang pagbabago ng nakulang budget galing sa pambansang budget para sa adaptasyon. Ang isa pa ay sa pamamagitan ng pondong pinagkaloob ng external development donors. Dito, ipapakita namin ang mga pamamaraan sa pag-aayos ng budget gamit ang 2 pondong ito. Magbibigay din kami ng mga halimbawa. Gaya ng ipinakikita, ang pag-unlad ng ekonomiya ay nakasalalay sa naunang pamumuhunan upang maibsan ang panganib dulot ng sakuna. Upang makita ito sa aktwal, kailangan ng mga budget surveys upang makita ang epekto ng adaptasyon sa pambansa at lokal na budget. Sa pamamagitan din nito ay maayos ng mga kawani at opisyal ang budget na kinakailangan para sa mga programa. Bagamat iba-iba ang sistema ng budget ng mga bansa at iba din ang pambansang budget sa budget ng lokal na pamahalaan, mahalagang mai-mainstream ang katamtaman hanggang pangmatagalang mataas na antas na pagpaplano sa budget gayon din ang short-term fiscal year plan at ilagay ito sa bawat suso ng development plan. Dapat isaisip ng mga kawani ng gobyerno at opisyal ang time frame ng adaptasyon at ang countermeasures. Dito muling papasok ang vertical at horizontal integration. Suriin natin ang ilang halimbawa. Ipinakikita ng diagram ang koneksyon ng mga plano ng gobyerno ng Indonesia sa pagbuo ng development plans,
pagsasama ng mga adaptation plan at ng budget. Una, ang RPJMN ang pambansang plano ng pag-unlad na saklaw ang 5 taon ay binuo at nakatuon sa RENSTRA, ang linya ng Ministry ng Sektor. Ito ay saka nahahati sa RKP at RENJA, ayon sa pagkakasunod at makikita sa RPJMN at RKAKL, sa lokal na antas, ang lokal na RPJMD ay binuo alinsunod sa pambansang RPJMN, na may 5 taong plano sa SKPD ng mga departamento ng sektor at taunang plano na RENJA SKPD. Upang higit pang mapasulong ang pagbabudget sa adaptasyon, ang pangunahing panukala ay kailangang ailakip sa pambansang RPJMN at lokal na RPJMD. Ang RPJMN, na binuo noong 2019, ay nagpahalaga sa pakikibagay sa climate change. Sa panrehiyong antas gaya ng sa Bali at East Java, isinama ng RPJMD ang patakaran ng adaptasyon. Sa ilang kaso, isinasama ng mga lungsod ang adaptasyon sa kanilang mga development plans. Sa kabisera ng Thailand, pinangunahan ng Bangkok Metropolitan Authority ang paglalagay ng mga hakbang sa pakikibagay sa climate change, pati na ang adaptasyon, sa 2018-2037 Development Plan. Sa 7 pamamaraan na maaaring gawin sa planong ito, 2 layunin ang nakasentro sa adaptasyon, Estratehiya 1, pagpapaunlad ng lungsod na ligtas at matatag sa kabila ng krisis. Estratehiya 2. Sustainable Environmental Development at mga hakbang ng pakikibagay sa climate change. Sa ilalim ng mga estratehiyang ito, ang paglalaan ng budget ay sumunod sa mga natukoy na Key Performance Indicators KPIs letter. Kapag naaprubahan ito, kasama ang implementasyon ng proyekto, ang paglalaan ng budget at pagsisimula ng hakbang sa adaptasyon gaya ng pagkukumpuni sa mga kanal, paglalagay ng mga tangke ng tubig, at paghadlang sa coastal erosion o pagkaanod ng baybayin sa Gulf of Thailand at Bangkanshan. Ang lokal na pamahalaan gaya ng kabisera ng Bangkok, ay hindi laging binabago ang kanilang pinansyal na resources. Gayunman, ang paglalagay sa climate change adaptation sa pangmatagalang plano ay bahagi ng proseso. Sa umuulad na bansa, hindi palaging sapat ang budget ng sentral at lokal na pamahalaan lalo na sa nakalaan para sa pre-disaster risk reduction. Kadalasan, kulang ang budget para sa adaptasyon lalo na kung ang gagastusan ay malakihang proyekto. Sa ilang kaso, kahit ang pambansang budget ay kulang para tustusan ang malakihang proyekto at infrastruktura. Isang mabisang paraan para mas maagap na makapagpagalaw ng pondo ay sa tulong ng mga donor support groups at climate change adaptation funds. May nakal ang pondo mula sa internasyonal na donors para sa climate change adaptation katulad ng Green Climate Fund GCF at Adaptation Fund. Upang makakuha ng ganitong suporta, mahalagang maipaliwanag at maipakita ng mga opisyal ang kahalagahan ng puhunan para sa pre-disaster risk reduction para sa kanilang adaptation plans at kung paano ito bahagi ng development plans ng kanilang bansa. Itinampok ng pamahalaan ng Vietnam ang pangangailangan na pangasiwaan at patakbuhin ng maayos ang mga dam sa kanilang Disaster Prevention and Mitigation Act na binuo noong 2013 at nakatuon sa pag-iwas sa sakuna. Bilang tugon sa pinsala ng baha kamakailan, tinagubilinan ng punong ministro ang Ministry of Agriculture and Rural Development na mangalap ng maayos na pangangasiwa at panukalang pangkaligtasan para sa mga dams noong 2013. Idiniin ng lalawigan ng Hue sa Central Vietnam ang panganib na dulot ng climate change. Ang pagpapatupad ng alituntuning ito ay naging pangunahing patakaran para sa mga nasa lokal na pamahalaan. Bilang tugon sa kahilingan ng pamahalaan ng Vietnam, ang JICA ay nagbigay ng tulong sa pamamagitan ng pagtatayo ng komprehensibong Disaster Prevention Information System. Ang mahalagang tandaan sa kaso ng Vietnam ay ang kahalagahan ng paghahanay ng sentral at lokal na plano, gayon din ang pangangasiwa sa mga dam sa isang integrated na paraan dahil nagiging makabuluhan ang kontribusyon nito sa pag-unlad sa hinaharap. Ang isang karaniwang halimbawa ay ang Integrated Flood Management to Enhance the Climate Resilience of the Vezagano River Catchment sa Samoa, na pinondohan ng GCF. Ang bagyong tumama sa Samoa noong 2014 ay nagdulot ng $200 milyong pinsala, katumbas ng 40% ng GDP ng Samoa. Ang mahigpit na pangangailangan na palakasin ang adaptasyon ng Samoa ay susi sa maayos na pag-unlad ng bansa. Idiniriin ng mungkahi ng proyekto na kailangan sikapin ng gobyerno ng Samoa na ibaba ang vulnerability at patibayin ang kakayanan ng bansa na makibagay sa climate change sa susunod na 25 taon.
Ito ang buod ng ikatlong bahagi. Gaya ng nakita na natin, ang paglalaan ng pondo bago ang sakuna at ang maayos na resource mobilization ay mahalaga para lumakas ang adaptasyon ng isang bansa o komunidad. Ang isang mahalagang punto na kailangang ipaliwanag sa awtoridad na may hawak ng budget at sa mga donors ay ang saklaw ng resource mobilization para mapababa ang development costs at mapanatili at magtuloy-tuloy ang pag-unlad. Mayroong dalawang uri ng pondo, domestic budget at donor funds. Para patibayin ang lokal na budget, kailangan ng vertical o patayong integrasyon sa pambansa at rehiyonal na pagpaplano ng pag-unlad, at horizontal o paalang na integrasyon sa sector planning at resource mobilization. Ang pondo galing sa mga donors ay batay sa mga pamantayan, at kailangan ng paliwanag o katwiran, depende sa uri ng pondo. Sa Module 1, sinuri namin ang pangunahing balangkas ng climate change adaptation. Sa Module 2, babaling tayo sa ISO 14070 Adaptation to Climate Change Principles, Requirements and Guidelines para matutunan ang paghahanda, pagpaplano at pagpapatupad ng mga hakbang sa adaptasyon.